Kung kailan maulan saka naman nilagay ang sealant sa butas ng bubong ng babaeng itis. Ay nako, kahit umulan at bumagyo pa yan, di talaga papapigil ang taong to. Charis! Hello mga mare, tara, samahan nyo kami sa simpleng pamumuhay namin dito sa Angono, Rizal. Kung kailan sinipag ako maglaban ng sapatos saka naman talaga umulan ng 1 linggo, kaya naman itong sapatos na to 1 linggo ring nakasampay. Maaga nga ako nagsahing dahil itong bunso ko ay maagang nagising, kaya naman papaalmusalin ko na nga lang siya ng kanin. Habang busy nga ako dun sa babae, itong bunso ko inutusan ko naman maglipit nga dito sa may hinigaan namin. Bali nagpainit na nga ako ng tubig dyan sa may kaserola dahil magkakape nga ako. At ito nga timpla kong kape ay kaping bigas nga ito na sinunog. Iniiwasan ko na nga magkape ng 3-in-1, pero kung organic na kape ay kakapihin ko naman yon mga mare. Nang malagyan ko na ng mainit na tubig itong kape ko ay sinunod ko naman lutuin itong ramen. Ito nga ang ipapaulam ko sa bunso ko dahil trick nga niyang kumain ng kanin ng umagang to. Madalang lang talagang kumain ng kanin itong mga anak ko sa umaga, kaya lang pag trip lang talaga nilang kumain ay kakain nga sila, ganun. Nang maluto na nga itong ramen ay sinandukan ko na nga itong bunso ko at kakain na nga raw siya mga mare. Yung panganay ko nga pala ay tulog pa, kaya naman itong bunso na nga lang muna ang pinakain ko. Yung dalawang anak ko na nga lang ang kakain ng ramen, ako naman ay bibili na nga lang ng tinapay sa labas at yun nga lang ang aalmusalin ko. Kahit tinatamad nga akong lumabas dahil maulan ay lumabas na nga rin ako mga mare dahil nagugutom na nga ako ng mga oras na yan. May bota naman akong ginagamit, kaya lang basa yung loob nung time na yan, kaya naman hindi ko nga magamit-gamit. Ginamit ko kasi nung nakaraan yung bota tapos iniwan ko sa labas, nakalimutan ko nga lang ipasok dito sa loob, kaya ang ending ayun, basa. Pagka-uwi ko ng bahay ay pinagpatuloy ko na nga itong pagkakape ko, tapos itong mga alaga kong pusa ay binigyan ko nga rin dito sa tinapay kong kinakain. Pagkatapos ko ngang magkape ay umakyat na nga ako dito sa kwarto namin sa kusina. Nilagyan ko nga muna ng ilaw dito para naman lumiwanag dito sa may kwarto. At nagumpisa na nga ako maglagay ng sealant dito sa may butas sa may bubong. Ito nga yung tinapalan ng mister ko sa ibabaw ng yero. Bali yung pinantapal nga niya ay yung pangtapal sa yero na na-order ko nga lang sa Orange. Hindi niya nga natapos na tapalan lahat ng butas dito sa may ibabaw ng yero dahil sobrang init nga nung time na yon, kaya naman sabi niya sa susunod na nga lang daw na araw niya tatapalan ulit. Nilagyan ko nga lang ng tingting na may plastic yung butas para naman pagka nagtapal yung mister ko ay mapapansin niya nga at dun nga niya tatapalan. Hindi niya kasi napapansin nung nagtapal siya ng butas ng yero dahil sobrang init nga nung time na yon, kaya naman ayun, nung umulan ay talaga nga naman may tumulo pa rin. Nang matapos nga ako sa ginagawa ko ay nakita ko nga itong bunso ko sa kwarto na nakatulog nga ulit. Tapos sinugasan ko na rin yung konting hugasin dito sa may lababo para hindi na nga madagdagan. At ang sinunod ko naman na gagawin ay lutuin nga itong uulamin namin ng tanghalian. Bali nakapaggayat na nga ako ng mga rekado dyan at gigisa ko na nga lang to mga mare. Ito nga giniling na nasa lata ang uulamin namin, lalagyan ko na nga lang ito ng 2 itlog. Ito namang mga anak ko ay hindi naman maarte sa ulam, kaya kahit anong lutuin ko ay kinakain naman nila. At subukan talaga nilang mag-enarte ay sigurado mawawalan talaga sila ng tagaluto. Charis! O paano ba yan? Hanggang dito na lang. Bye-bye!